Guys, nandito na naman ako, ano? At ito, babalikan ko lang, nakalimutan ko na kasi. Ito ay napagkwentuhan namin nung mga nakarang araw ng ating puting kabayo. Parang nung isang araw yata, no? Itong issue nitong si Shomai King, no? Itong si Jonathan ko, tsaka itong si, Carlito. Makadangdang ng Shomai King, ano? So, sapagkat binalita nga sa bilyonaryo at may mga dokumento silang nakuha na ito dalawang ito, hindi lamang sa pagiging Shomai yumaman. Yumaman din dahil sa connection at sa mga kickback sa flood control. What the heck? Pero hindi na ako magtataka dun sa flood control, ano? Pero, mas ako ay na curious ako sa relasyon nito sa mga Duterte, sa kay Fentaboy. Kasi kumbaga, ayon sa report ng mga bilyonaryo, nagsimula itong yumaman talaga, nagsimula itong magkamal ng napakadaming pera sa panahon ni Fentaboy. Siyempre, doon ako na-curious. So ngayon, tinanong ko yung ating puting kabayo, nag-uusap kami, sabi ko, ano bang alam mo rito kay Shomai King? Ano bang alam mo rito kay Carlito, makadangdag? Totoo ba itong mga sinasabi ng bilyonaryo? May katotohanan kaya ito? Ang tanong ko sa ating puting kabayo, alam niyo ang sagot ng puting kabayo natin, aba, ay totoo nga. Totoo na kaibigan ni Hani Avancenia itong mga ito. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba si Hanilet nun meron siyang mga tinda-tinda, yung mga malilit na mga tindahan na, mga parang cart, no? Meron din siyang siomay. Aside from meron siyang Dunkin Donuts, meron din siyang siomay. Yung mga maliliit na siomay na yan, pero front lang nila yon. So ngayon, ibig sabihin, ang kaibigan pala nitong mga ito, hindi naman talaga si Fentaboy. Ang kaibigan nitong mga ito ay si Hani. Si Hanilet Avancenia daw. Sabi sa atin ng puting kabayo, aba. Ibig sabihin, ang koneksyon, dahil kay Hanilet. At malamang-lamang, dahil sa padrino, ang nangyari dyan, nabigyan ng mga project. Pinasok ang construction. Diba? Pinasok ang flood control. At ayan na nga, ngayon dapat ito maimbestigahan din dahil hindi lamang sa yung flood control nito, mga ghost, no? Talagang sa bagay, ang AMLAC nag-imbestiga na rito. Sana i-freeze na tuluyan ng AMLAC, no? Ang mga accounts nito dahil nga mga questionable. Pero kung nagtataka rin sa mga bangko natin, bakit hindi ito na-report? Kasi parang kung hindi pa nagkaroon ngayon ng mga investigasyon na ganito, parang ang AMLAC tahimik lang . May naririnig ba kayong finifreeze dati ng AMLAC? May naririnig ba kayong mga balita na ang AMLAC ay... Kasi sa batas guys, pag 500,000 above, nag-transfer ka ng pera, dadaan na yan sa AMLAC. Kumbaga i-red flag na yan ng bangko. So mag-i-investigate na ang AMLAC kung saan nanggaling ang pera, kaya ganyan. Kumbaga merong proseso dyan ang bangko . Kaya ako nagtataka bakit mga ito parang nakakalusot, no? Ngayon lang sila naging aktibo. Pero sabi nga huli man daw okay na rin. Dahil huli pa rin. Ano yung kasabihan? Huli man daw at magaling ay huli pa rin. Diba? Mas okay na yun kaysa sa wala. Pero ang sa akin lang, dapat matuto na itong mga bangko natin tsaka itong AMLAC, So, imbestigahan ito. Dapat talaga maimbestigahan, sapagkat yun nga, malapit pala ito kay, kay Hanilet, Ay, kumusta na kaya si Hanilet, no? Mukhang hindi na nakikita ni Fentaboy. Hanilet, kumusta na mo kay Nipi? Porque hindi mo na nakikita si Fentaboy, hindi mo ba namimiss? Sabi ni balita ko, miss na miss ka na ni Fentaboy. Kaya lang, yung mga anak-anakan mo, walang iya talaga yun . May sa demonyo talaga yung mga yun. Bawi-bawi niya. Sabihan mo na si Kitty, bawian na lang niya. Pag siya ay nasa panahon na ng pagpupolitika, pagiging politiko, si Weekend Bake, yung bebe, no? Na bebe pa sana, napilitan lang mag-mature. Sabihin mo, bumawi na lang. Bawian ka laban dito sa mga kapatid niyang may sayad. Isa bagay, may sayad rin naman siya. Pare-pareho silang may sayad, Sabihin mo, total, mas walang iya naman siya ron. Ipakita niya yung sungay niya.
Di ba? Isipin mo, hindi ka pinapadalaw, Hanilet, oh. Tapos yung iba nakakadalaw, ikaw hindi. What the heck? Pinagbawalan ka. Ikaw pa naman ang isipin mo, ikaw yung nag-stay si Fentaboy ng matagal. Di ba? Ikaw ang talagang pinaka-labidabs niya. Ni Fentaboy, di ba? Ikaw ang ibinahay. Di ba? Matapos sa nanay nila Sayad, ikaw na talagang tunay na ibinahay. Tapos ganun lang. Aba. Huwag kang papayag, Hanilet, ha? Hanilet Abansenya, ha? Dahil hindi ka man nila, tagumpay man sila na hindi ka papuntahin doon at padalawin, sabihin mo kay Weekend Bake sa iyong anak na bebe pa. Iganti ka na lang. Ganun lang yun. Ganti-ganti lang yun. Pare-pareho naman kayong demonyo eh. Di ba? Gantihan lang yan. Kaya huwag na kayo mahihiya. Kumbaga total nagmamature na. Kita mo naman yung anak mo, di ba? O kung ano-ano ng mga bidyong lumalabas, o di ba? Kung ano-ano mga post ang lumalabas, nasa kama, may kasamang lalaki, tinatawanan yung tatay, mulang palumpalo. Sabihin mo na lang, ipaghiganti ka. Ha? What the heck? Ang gulo ng pamilyang ito, no? Tapos si Sayad gusto pa magpresidente. Anyway guys, wala na. Yung mga didilis dyan, wag na kayong umasa kay Inday Sayad nyo. Mai-impeach na yan. Ang asahan nyo na lang ay si Baste. Ang problema kay Baste, mga taga Maynila, pag nagsuot ng pulang brief, wala na. Takot sa pulang brief yan. Si Basti na lang ang pag-asa nyo. Lalo na si Pulong, tatakbo pa yan. Anyway, sabi sa atin ng puting kabayo, talagang ang plan B nila, si Basti talagang si Barbie Basti ang siyang tatakbo bilang presidente. Okay? So ngayon, abang-abang tayo sa sino kaya ang another Pepperma dadagdag at babaliktad. Hulaan ninyo. Ang Pepperma sa committee report ng anong pangalan ito? Ng Blue Ribbon, no? Sino yung madadagdag? Ito, hula ko lang, ha? Hindi kaya basta. Nasabi ko rin ng mga una pa yun, pero baka sumablay ako, sinabi ng ating puting kabayo, babaliktad yun, pero tingnan natin. O sige na, tingnan natin kung kaya, si Bongo nga kaya, yung isa sa babaliktad talaga. No? Tingnan natin. Si Bongo, si Quick Melt. Tingnan natin, ha. Basta masaya, sino pa man, basta ang mahalaga yung 11 buo na yon at mukhang madadagdagan pa kasi 11 lang ang kailangan para ma-approve yung committee report na yon, okay? 11 votes lang o 11 signatures, no, ng mga senator. Pero solid na yung 11 mukhang may madadagdag pa. So abangan natin, ha. Yun lang. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan, manatili kayo may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Makakalimutan ko, tatay nyo, karton. Bye!